Sadyang malayo na nga ang narating ng mga kababaihan ngayon kumpara sa mga babae noong unang panahon. Walang muwang sa karapatan, walang boses sa lipunan. Kung babalik tayo ng 100 taon, walang karapatang bumuto ang kababaihan. Karamihan ng mga kolehiyo ay hindi tumatanggap pa ng mga kababaihan. Bilib na bilib ka rin noon sa kababaihan ng mga leader natin dahil ito yung mga, nandyan pa yung marami na sumali sa katipunan at nakilaban para mapalaya ang Pilipinas. Umukit sa kasaysayan ng Pilipinas ang mga kababaihan ng malolos ng buong tapang na isulong nang may 20 kababaihan noon ang petisyon na makapag-aral sa gabi. Hindi ito nakaligtas maging sa salaysay ni Dr. Jose Rizal na personal na sumulat upang purihin ang katapangang ipinakita ng mga babae. Ipinadala ang sulat kay Marcelo H. Del Pilar noong February 22, 1889. Taong 1905 nang itinatag ng mga kababaihan ang isang organisasyon na tinawag nilang feminista. Ito ang mga panahon na natapos na ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Dito rin nagpursige ang mga kababaihan na ipagtanggol ang kanilang karapatan sa edukasyon at maging ang pagpili ng leader ng bansa. Kung dati ang impression sa mga babae ay pambahay lamang, ngayon iba na ang kababaihan. Nagiging tagumpay na sa iba't ibang larangan, marami na mga leaders sa gobyerno na babae, sa larangan ng negosyo, iba't ibang profesyon, marami ng kababaihan na ngayon ay talagang namamayagpag, nagiging popular at may impluwensya na rin sa ating lipunan ng mga kababaihan. Unlike before, mas malaya na yung mga kababaihan ngayon. Marami na tayong mga karapatan, we have the right to vote, right to choose, right to study, and marami pang iba. Mas career-oriented syempre ang mga babae ngayon, hindi na tayong domesticated lang na nasa bahay. Mas alam natin kung anong gusto natin. Parang may sarili tayong desisyon, mas equal tayo ngayon sa mga, feeling ko mas equal tayo sa mga kalalakihan ngayon. Ang pagkakapantay-pantay sa karapatan at sa mga bagay sa lipunan ang siyang pangunahing itinutulak ng mga kababaihan sa kasalukuyang panahon. Sa ating mga babae, unang-una, syempre congratulations kasi mahaba na yung itinakbo. Kaya mahaba na yung naging proseso ng pagkakaroon ng empowerment. When you are a woman, it means balancing things. And to edged ang lahat ng bagay, it's either it can make or break you. Wag lang tanggapin yung kinagisnan. Diba? Meron tayong duty to the future to think about ano ba yung ikabubuhay ng susunod na henerasyon. Baguhin natin yung kailangan baguhin dahil nagbabago ang panahon. At ituro rin natin yan sa susunod na henerasyon. Dahil sa ipinakitang kakayahan ng mga kababaihan, hindi maitatatwa ang narating na estado ngayon ng mga kilalang personalidad sa lipunan. Nariyan ang mga babaeng naging pangulo ng bansa. Isang babae ang namumuno sa kataas-taasang hukuman. Babae rin ang namumuno sa kagawaran ng katarungan. Mga matatapang na babae na nabubuhay sa prinsipyo at matuwid na paniniwala. Mga babaeng walang inuurungan, hindi natatakot at naninindigan. Maibigay lamang ang tapat na serbisyo sa kapwa. Mga babaeng nangunguna sa serbisyo publiko, maging politika'y pinasok upang maisulong ang mga karampatang batas na makatao. I've always felt na importante yung mga babae sa society. Remember, I was born to a family of empowered women. Ang lola ko, very empowered. Siya nagsuporta ng pamilya niya eh. O, ang nanay ko, very empowered din kasi siya nagsuporta sa amin. Laki-laki ng role niya sa aming pamilya. So, I never doubted that women are important in this society. Kaisang Center for Women's Studies ng University of the Philippines, Diliman, ang siyang nangunguna upang mabigyan ng patuloy na tulong ang mga kababaihan sa pamamagitan ng iba't ibang programa. Tulong upang matiyak na maisulong ang bawat pribilehiyo. Tulong upang masiguro na kahit kailan ay hindi na muling maging sunod-sunuran. Tulong upang maprotektahan at mapanindigan ang ipinaglalabang karapatan.
nowadays, women are the leaders, so they're the presidents and they can do anything now. Yung mga babae ngayon, mga nag-opisina, mga maganda trabaho na ngayon. Kahanga-hanga. Matibay ang paninindigan. Nag-e-excel po sila sa lahat ng bagay. Katulad ngayon may mga senador na tayo. Palaban na sila, matapang, hindi na inaapi. Kumbaga, tinatayong banderang bilang babae. Maliban sa taunang pagunita at selebrasyon ng Buwan ng Mga Kababaihan, ngayong Abril, bilang buwan ng kagitingan, hindi rin kinakalimutan ang ambag ng mga babae sa kasaysayan. Nariyan ang natatanging pagkilala sa kabayanihang ginawa ng mga ito na lalo pang nagpatibay upang lubos na kilalanin ang kakayahan at karapatan ng bawat babae sa lipunan. Jinky Baticados, News Team 13.